nahihirapan tayong humindi. Yes. Kasi nababurn out talaga tayo Yes, ng oo. malala. Para lang wala na silang masabi. Yeah. Yung ganon. Yes. Ano pong ma-advise mo sa taong binetray yung trust mo? Wow, grabe. Ano yun? Or nakaka-relate? Binitray yung trust mo. Bakit may experience ba kayo? Pero totoo yun it's sometimes that it's happening. Yeah. Pwedeng mangyari. Yes. Minsan nga pwedeng kausap mo ngayon pero binebetray ka na talikuran. Wow. Grabe naman, pag ako. Which is totoo, di ba? Yes. Parang akala mo kausap mo pa, kasama mo pa sa journey, pero hindi mo alam. Matagal ka na palang iniwan sa journey. Grabe, at And, sakit mo. and na-experience ko yun talaga. Na parang, okay naman kayo. Nung parang kasi, I mean, hindi ako magda-drop name, pero sa friends, ganyan. Okay kami, barka. Sino ba yan? Ayun. So, kumbira. Pero yan, friends kami ganyan since high school. And then, di ba nga, hindi kami naging okay ng best friend ko. So, actually, Sino mo sobra. na? Sino ba yan? Pero, Oh my God. pero, walang mali siya. Pero, Okay. best friend. Wala na kami sinasabi na ka. Kasi no, yung Kaya reaction pinapakinggan lang naman namin. Anong tama ng kape sa inyo? Hindi, pero yun, nagkaroon kami ng argument. And then, actually, dapat, maayos naman talaga namin. Pero dahil dito sa mga kaibigan namin na to, na parang expected ko na sila yung tutulong sa akin. Ang nangyari, siniraan ako. Oh, wow. Na parang 6 months kami hindi okay ng best friend ko. And then, hindi niya alam na itong mga kaibigan ko, ganun pala yung ginagawa. So, sana na napag-usapan namin na maayos, I mean, tinulungan kami ng mga kaibigan ko, mas mas mabilis yung process namin na ano. Ang nangyari, umabot pa ng 6 months bago kami magkaayos. So, ngayon, okay na kami. Pero yun, na-disappoint ako kasi hindi ko ina-expect na itong mga taong to, sila yung mambebetray sa akin na parang, anong nagawa ko? Yeah. Ano bang... Lalo na pinagkatiwalaan mo Yun sila eh, ng so kasi ako much. nagtiwala ko sa kanila. And tiwala rin doon sa mga taong yun. Yeah. Pero nangyari, wala. Parang doon ko na-realize na hindi mo talaga malalaman din talaga minsan kung sino yung mga totoo. Pero yun, parang na-realize ko na okay, kailangan din pala check ko yung mga taong nasa paligid ko. Yeah. Doon ako naging parang okay, I need to be mindful. Kasi hindi lahat ng mga tao na nasa harapan ko is makakatulong din sa akin na parang minsan. May mga tao rin pala talaga na hindi mo alam sa likod mo, nasaksakan na patalikod. Yes. And nakakalungkot yun. Yun yung reality eh. Totoo. Totoo yun. Especially, ako pagdating talaga sa betrayal. Betrayal, alam mo, akala nyo lang nakangiti yung mga pastor sa inyo, pero kami mga pastor, I don't know pero kami yung, kumbaga, lagi, siguro, na nabebetray ng tao. Yung parang, pagkatapos mong ibigay lahat, pagkatapos mong effortan, pagkatapos mong iyakan, pagkatapos ipanalangin, marami pang sasabihin sa'yo. Wow, napakasakit nun sa part namin. Kasi, I mean, after all, binuksan mo puso mo sa kanila, tapos in return, ang ibibigay nila sa'yo is, something that will really be painful to you. Na hindi mo naman pwedeng, alam mo yun, pwede kang magalit Ako pwede akong magalit. Lalo ako, nasa ministry ako. Kung sa lahat nga ng, alam mo yun, parang siguro naman, deserve ko din naman siguro magalit. Pero hindi mo magawang magalit Kasi may sabihin ka o wala, magalit ka o hindi, may masasabi sa'yo tao And that's somehow a difficult thing that a leader or a pastor can experience. Kasi, kumbaga, maghahanap ka ng taong pagkakatiwalaan mo. And it's true. It's hard to find people whom you can trust nowadays. Pwedeng ngayon, kasama mo yan. Pwedeng ngayon, mapagkakatiwalaan mo. Sooner or later, you don't know. They can say things behind your back. They can do things behind your back. Yet, you still love them. Yes. Yet, you still understand them. Pero, pwede tayo magalit sa tao. Pero, this is what I love in the Bible and what the Word of God is just instilling in our hearts. That, sabi nga sa Bible nagkasala sa'yo yung tao.
77 times 7 Yeah. mo patatawarin yung tao. Wow, that's difficult. Kasi kung paano ka niya sinaktan, dodoblehin mo, titiplehin mo, 10 times in even more mong papatawarin yung tao at mamahalin yung tao. That's difficult thing to do. Lalo na kung malapit na malapit sa'yo, tapos sinira yung tiwala mo, tapos patatawarin mo. But that's how God has forgiven us. That's how God showed His love for us. Kaya nga, it's really true and it's really important for us to really love like Jesus. Forgive like Jesus, even when betrayal comes. And even if we find it hard to forgive someone or forgive the people around us, wow, we need to love them back. Yeah. Sabi nga nila, kumbaga, magtapon man sila ng bato sa atin, tapunan man nila tayo ng tapunan ng bato at pangit na bagay, tapunan natin sila ng mga gandang bagay. Iyon ang balik natin sa kanila. Kagaya nga, 'di ba? Nung nangyari kay Joseph in the Bible, betrayal yun kasi Yes. kapatid niya yun Wala naman, maganda naman motibo niya. Yeah. Ang ganda ng heart niya. Nilagyan lang naman siya ng Panginoon ng pangarap sa puso niya. Pero, after all, imagine niyo, hindi nag-smooth yung journey niya Binetray siya ng mismo mga kapatid niya. Just imagine. Pwedeng doon pa lang magreklamo na si Joseph. Pwedeng doon pa lang, may karapatan siyang magtanong sa Panginoon ng bakit. Kasi, kung maghahanap ako sa Bible, na magtatanong ng bakit after all na nangyari sa kanya, si Joseph yun Imaginin mo, binetray ka na ng kapatid mo, pinatapong ka pa sa ibang lugar, tapos inakusahan ka pa ng boss mo dahil sa pagsumbong ng asawa niya. Just imagine, nakulong ka pa, ang ganda-ganda ng motibo mo, may pangarap ko lang naman sa puso mo, tapos ganun ang gagawin sa'yo. Pwede ka magtanong sa Lord na bakit? Lord, bakit? Sa dinami-daming tao, bakit siya pa yung nakasakit sa akin? Bakit siya pa yung nakasira ng tiwala sa akin? Pwede tayo magtanong sa Lord ng bakit Yes. Pero totoo yun. Yung response, I love how Joseph responded to his brothers. At ang sabi niya, you meant it for evil. What you did to me, you meant it for evil, but God intended it all for good. Wow. Grabe. Tapos hindi lang yun Sabi niya, hindi lang inintend ni Lord for good. Sabi niya, huwag kayong mag-alala. Paraphrase ko na, huwag kayong mag-alala. Kung sinaktan niyo ako, hindi ganun ang itatrato ko sa inyo. Yeah. Sinaktan niyo ako, hindi. Ako, aalagaan ko pa kayo. Papakainin ko pa kayo. Wow! That's how, I think, true forgiveness Yeah. flows. Actually, nakaka-relate nga ako na kasi during my high school days, as in best friend ko talaga siya. As in, ganito kami. Pares naman kaming girl. Tapos, dumating sa point nung, syempre, nagkalayo. Syempre, nag-senior high, nag-college. Tapos, nung nag-college, parang I reach out to her, ganyan. Tapos, siya pa yung nagsasabi sa akin na, baka dyan sa bagong school mo, may best friend ka na, ganyan. Tapos, it's really sad lang na ngayon, parang hindi niya na ako kilala. Parang, kapag nagme-message ako or nag-approach ako sa Facebook niya when it comes sa mga achievements niya in life, ganun. Parang sinasabi niya na lang na parang thank you. Tapos parang ang hurtful lang. Kasi yung parang pinagsamahan niyo. Parang nasayang. Parang nasayang. Tapos, ang sakit lang din sa part nung personal sharing mo na issues sa kanya. Imagine na parang as a group kayo, malalaman mo na ikinwento niya din sa iba. So, parang doon talaga nasira yung trust ko na parang, Lord, magkukwento pa ba ako? Or sarilihin ko na lang? Yeah. Parang ganun. Kaya maraming tao natatakot na mag-open up. Yeah. Kasi, because of those things, na parang dapat sa inyo na lang dalawa, pero part yun ng betrayal Yung dapat deal yung dalawa. Dapat sikreto yung dalawa. Pero bukas makalawa, ang dami na nakalam. Buong barangay mo na nakalam ng buhay mo, gano'n. Which is masakit Really sad. Kasi nga, after mong ibigay, yung kumbaga yung secrecy mo, yung privacy mo doon sa tao. Kasi nga, pinagkatiwalaan mo siya. Which is true, no? Masakit lang isipin na after all, dahil lang doon Tapos ito pa, siya na nga yung nagsabi sa iba, siya na nga nagkwento sa iba, tayo pa rin yung mukhang mali. Yes, right. Tayo pa yung Naiiba totoo parang Nababaliktad. siya patuloy naging victim na parang dahil nagalit tayo sa kanya or nagalit tayo. Kung sino man, generalized speaking, no. Pero ayun nga, that's how
sometimes life happens. Kaya nga, better for you to really know whom you can trust. You need to know your inner circle. Yeah. Pwede kang makisama sa iba. Pwede mo silang makasama. Pero tignan mo, sino doon yung talagang makakasama mo sa buhay? Sino doon yung magiging totoo sa'yo? Sino doon yung, kumbaga, in highs and in your lows, hindi magbabago yung karakter sa'yo. Hindi magbabago ng pakitungo sa'yo. Yes. That's a real gem. That's a real, people who can be with you in every season of your life. Yeah. Hindi lahat eh. Kumbaga, hindi natin malalahat. But there's still some. Huwag tayong mawalan ng pag-asa. Hindi porket nakaranas tayo ng betrayal, ay wala na tayong mga taong mapagkakatiwalaan. There's still some people out there na pwede pang maging totoong tao, pwede pang maging totoo sa kanilang sinasabi, and pwede pang mapagkatiwalaan. Ayun. Ay, pero grabe yun na yun. Sige, Pero sabi ka ba? naniniwala ako na yung nag-ask ng advice, naniniwala ako na may mga taon na darating sa buhay niya na magiging totoo na talaga Yeah. At sana mabalik ulit. Kasi syempre, naano yung trust niya eh. Ang hirap. Hoping na ma-process niya talaga and mabalik niya yung maging open na siya ulit. Dun sa mga taong makakasama na talaga niya sa totoong. Yes. Yeah, totoo yun. Kumbaga, mahirap maibalik yung tiwala kapag ka nasira na. On the other side, ako naman, kumbaga, ako yung dun sa latte. Ako yung opposite eh. Ako yung nag-betray. Kumbaga, because of the failures that I have done, because of, kumbaga sabihin na natin, of my rash decisions sa buhay, somehow, ako feeling ko because of what I've done, I somehow betrayed the people na naglulook up sa akin. So, I've experienced that. Mahirap. Kumbaga, totoo yun eh. Pagka may nagawa ka ng mali, feeling mo, ang hirap mo nang i-gain yung trust na yun sa mga tao na sa paligid mo. And that's true. It really takes time. It's not an overnight na parang mag-sorry ka, tapos okay na tayo Hindi eh. Alam mo, ang titignan sa'yo ng tao, gaano ka katagal. On the other side, kung ikaw naman yung nag-betray. Yeah. Kasi baka mamaya ang isipin naman natin, parang paano naman yung on the other side na nag-betray ng trust na gusto naman nilang somehow, alam mo yun, ma-rekindle, maiayos yung tiwala ng tao ulit. So, hindi natin kailangan madaliin. Ako, it really takes time para mag-gain ko ulit yung trust. Pero, sana naman, kapag naibalik na yung trust sa'yo, wag mo na ulit sirain. Yeah. Once is enough. Yes. Twice is just stupidity. Kumbaga parang, enough na yun eh. Nasaktan mo na yung tao because of what you've done. Tapos papangalawahin mo pa, pangatlo pa. I don't think it's the right thing to do as a wise person. But dahil natuto ka na of your failure, natuto ka na sa ginawa mo, at dahil totoong mahal mo yung tao, totoong valuable sa yung tao, you will never betray that person again. Kasi, sige na. Ang dami kong question. Hindi kasi, Ay, kung tanong. nagkakamali ang tao eh. Pero hindi yun lisensya para ulit-ulitin mo yung Kasi- pagkakamaling ginawa mo. Kasi pwede nyo sabihin, sorry, tao lang ako. Oo. Pero alam mo na na mali eh. Oo. Tsaka alam mo na mahirap. Kasi kung isipin mo, kung lalagay mo yung sarili mo doon, sa taong nasira yung tiwala, mas sakit talaga Yes, yun. same. Yun. Kaya nga, dumadating sa time na totrauma ang tao. Yeah. Nagkakaroon ng mga past wounds na hindi mahilhil dahil because of those things. Yeah. Pero salamat sa Panginoon because He is always in the business of restoring His people. Yeah. No? Na kapag lumapit tayo sa Panginoon, we surrender everything to Him. Si Lord na mag-aayos lahat ng mga nasira, even yung mga lamat. Yeah. Sabihin na natin kahit may lamat pa yan, pero kapag binigay mo sa Panginoon, babaguhin niya aayusin niya, gagawin niyang bago. Right. Tiwala eh. Totoo yun. Kung wala tayo sa Lord, hindi natin kayang patawarin Right. ng tao. Pero salamat na lang, Lord, dahil sa biyaya mo, kaya kong magpatawad. Yes. Kaya kong magmahal ulit ng tao sa buhay ko. Because we value relationship. Yes. We value relationship.
Pwede nagkamali ang tao. Pero kung kasama natin si Lord and we really value yung time, yung lahat ng mga kabutihan na nagawa ng tao na yun sa'yo, don't close your door. Yes. Somehow give that person maybe another chance. Ngayon, of course, syempre, case-to-case basis yan. Kung paulit-ulit na, maybe it's also time for you to, separate ways. I-close deal yun na dapat i-close deal. And then you just know, you've learned your lesson. You will never, open up to that person again. Wow. Grabe. There's so much lessons. Pero totoo, kasi ano siya nangyayari talaga siya Yeah. sa mga tao. Nowadays, lalo na sa generation ngayon.